Magandang araw mga kaparikoy. Welcome back sa ating YouTube channel, Nel Media TV. At ngayong araw na to ay gagawa tayo ng sisig. At ang gagamitin nating sisig ay scrap ng mga manok na hindi nauubos. At ang gagawin natin ay i-recycle lang natin. At gagawin natin na mas sarap pa. Ayan. So, instead na minsan ay yung mga sobra na mga nabibili natin ng mga roasted chicken, mga ganon, ay minsan ay nakakaumay pagkainin pagka kinabukasan na. So, ang gagawin natin, ang ginagawa ko ay pinag-ipon-ipon ko lahat yung mga chicken breast, yung pakpak, mga balat, ay iniipon ko sa isang plastic, sinilid ko sa isang plastic, din nilalagay ko sa freezer. At yan naman ang gagamitin natin sa araw na to, ang sisig. Ayan. So, magsisig tayo sa pamagitan ng mga scrap. Okay? Scrap na naipon-ipon lang natin instead na may tatapon pa. Okay? So, instead na may tatapon natin, ay gagawin nating sisig. Okay? So, ito. Panoorin nyo. So, ito yung sasabi ko sa inyo. Ito yung mga scrap. Hindi naman scrap totally yan. Mga chicken breast yan. Na mga roastery chicken. Hindi na uubos. At ang ginagawa ko, inipon-ipon ko. Nalagay ko sa isang plastic. Then, after niya, pag dumami na yan, at saka ko ngayon gagawing sisig. Okay? So, naghiwa na tayo ng sibuyas. Then, ihanda na lang natin ang iba pang ingredients. Okay? So, tara. Ayan. So, ngayon ay chachap-chapin na natin ito. Okay? So, ito yung mga pira-pirasong manok. Okay, papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung sinasabi ko. Ayan. Ito. So, ito yung mga pira-pirasong manok. Ayan. Iwayway nyo lang yan. Lalong sumarap yan. Sasarap yan. Kasi yan, kagaya yan, frozen. Okay? Yo. May mga buto-buto pa siya. So, pilian nyo lang. Okay. Actually, napakasarap nitong gawing sisig, yung mga tira-tira. Kasi yung alam nyo ba yung alam nyo yung lasa? Alam nyo yung lasa ng pagkain na gagamitin ninyo sa mga ganun? Ay napaka nanunuot na yung lasa sa loob. Yan. Kaya lalong sumasarap. Actually, marami ito kapag kay maluto ito. Yan. So, ganito lang kadalasan ang ginagawa ko. Iniipon ko lang yung mga minsan hindi na namin nauubos. Mga tira-tira na ng manok. O kahit yung inasal. Halimbawa, galing kami sa party. May pasyaron. Hindi ko kagad-agad kakainin yan. Hindi ko kagad-agad lutuin yan. Lalagay ko kagad muna sa freezer. Kasi, pag umandar yung cravings mo sa iyong isipan, ay ang mangyayari din maghahanap ka ng mga kakaibang pagkain. At ako naman, laging handa sa pagdating sa ganyan. So, pag nag-craving ka ng ganyan, o di kaya, nadayo ka, meron kang isang kumpare na nagyaya na iinom, o so meron ka kagad na magawang pulutan. Hindi ako masisiro sa pagdating sa kaya mas gusto pa nilang bumili ng alak, o bilhan ako ng alak, bilhan ako ng beer, na kung ano-ano, anik-anik dyan. Pero pagdating sa pulutan ay akin. Kasi alam nila na meron ako at lagi ako may handa. Ayan. Yan. Oh. Laki pa niyan. Ayan. Pipinuhin nyo lang yan. Ayan. So, magpainit lang tayo ng kawali. Okay? So, unlang natin ang ating mahiwagang kawali. Okay?
So, kita ba ako? Yan. Ito, kawali natin. So, lalagyan natin ng bawang. May binili si Mrs. na bagong bawang. Galing sa Costco. Nakabalat na. Nakabalat na. Ang Siyempre, ang maganda dyan ay gagamit tayo ng olive at i-mix natin ng butter. I-mix natin ng margarine. At nakabili tayo ng margarine sa TNT. Yan. Kahit ito, gusto ko to. Kasi star margarine na star margarine. Saka natin ilalagay yung sibuyas niyan. Pag para crispy pa rin ang sibuyas. Dadagdag pa tayo ng maraming sibuyas niya. Okay, tara. Punta tayo dito. Yan. Minix natin ang olive at saka yung butter para lalong mabango. Tsaka hindi kagad-agad na yan na, susunod na natin ang ating manok. O, kita mo, ang dami. Di ba? Ang dami ko na naiipon. Kaya walang natatapon. Yung mga natatapon ko, yung mga talagang mga puro buto na. Okay? So, hindi magpapahuli na naman ang lahat. Ang ating mga iba pang ingredients. Okay? Ano ba nga ba? Kailangan lagyan natin ng sili yan. Yan ang diskarte dyan. Yan, damihan natin ng sili. Ito. Yan, siling frozen yan. At syempre, hindi mawawala ang ating kalamansi. At hindi na rin mawawala ang ating mayonnaise. Yan. Okay, so lahat nakahanda na yan. Yan. Ihanda nyo lang lahat, mga kailanganin nyo. Iyan lang natin magdadry siya. Yan. Kasi masarap ang sisig pag medyo siya. Iwain lang natin yung sili.
So, hiwain lang natin ang sili. Mga maliliit. Ayan, so crispy na siya. Crispy na ba talaga? Hindi pa naman nasunog. Ayan. Mhm. Okay. So yung mga dumikit ay yung mga balat niya. Okay. Yeah, normal lang yun. Mhm. Ang sarap nito. Handa natin itlog. At syempre, meron tayong sisig mix dito. Yan. Yan ang diskarte dyan. Yan na. Yan na. Lapit na. Okay. Yan. Yan na. Sinasadya ko talaga yan na magiging ganyan. You know? Yung parang crispy-crispy siya. Okay. So, yun na, malapit na to. So, gawa tayo sauce. Muna. So, ganito lang paggawa ng sauce. Okay. Tara. Gagawa tayo ng sauce. Mga kaparikoy. Napakadali lang yan. Yan. Ganito lang gagawin natin. Dito pa lang gagawin na natin yung mga sauce natin. So, consist lang siya ng toyo, mayonnaise, susilbing utak ng ano. Okay? Okay. Toyo. Okay. Okay. Tapos ano natin ang sisig? Mix. That's it. Very easy.
Okay, balik tayo ulit sa ano, ating lungga. At huwag niyo kakalimutan, lagyan ng kalamansi. Yun. Diyan pala, panalo ng sauce. Yan ang sauce natin. So, ito na yun. So, isang pouch yan. Budbud mo lang yan. May pamitan na rin yan. Tapos lalagay nyo na yung sili. Tikman mo na. Sarap eh. Budbud mo lang lahat yan. Yan. Okay. Sarap na. Saka mo ngayon ilalagay ito. Yung sauce na to. Kaya may babatian ng itlog. Huwag may overcook ang itlog. Huwaginin nyo na. Si pangit pagka na-overcook ang itlog. Urong natin yung ano. Then saka natin ilalagay ngayon ang sibuyas. Okay. So yan. Yan ang ating mahiwagang sisig. Wow. Crispy. Ang sibuyas. Ang ating nilagay. Maglalagay pa tayo bukas niya, marami. Yan na. Hanghang. Okay. So, yan na yung lagayan natin. Ang ating mahiwagang sisig. At siyempre, hindi magpapahuli ang lahat. Yan na, para bukas na yan. Okay? Yan. So, libre ulam na bukas. Bubudburan pa natin ng sibuyas yan bukas para mas lalong mas masarap. Natapon pa. Yan. So, wala tayong sizzling plate dito. Kaya, okay lang yan. Okay. Yan. So, ito na yun. Yan na yung ating sisig.
Yan. So, bago ang lahat, ligpit-ligpit muna tayo. Para wala nang kalat. Diba? Ganun lang kadali yan. Sa kusina, dapat kalat mo, ligpit mo na din. Okay? So, ito yung mga naipon naman namin mga plastic. Yung mga nasa supermarket, yan. Ito, lagay ng mga momo. Yan. Okay? So, yun. Bago ang lahat, bago tayo mag-i-ending, hindi mawawala ang kapartner ng sisig natin. Tara. Ito ang katapat niyan. Ano pa bang tatagalan natin? Hindi talaga mawawala ang ating pulutan. Okay? So, alam niyo na ang kapartner niyan, di ba? Oh, so ang kapartner niyan ay ito. Tikman na natin. Ayan. So, ito na. Ito yung taga-hukom. Ito yung baon natin bukas. Ito yung sisig natin. Gawin nating okay. Ayan. Malalaki ng sibuyas natin. Sisig natin. Gusto ko yung sibuyas nito, ang lutong. May nasamang buto. From the scratch to. Okay? Alasan niya ay parang kinachap-chap na lechon. Kasi alam mo yung chicken breast ng roastery? Pag tinadtad mo at nagkahiwalay yan, parang lechon din. Yan sabi sa inyo na pag tinikman nyo yung tumagal doon sa ref nyo yung mga ganyang mga karne, lalong sumasarap. Kaya yung mga ibang ano ko mag-isang linggo na mag-adobo ka o di ka pork chop, yung mga ganun, prito na karne, tapos hindi na ubos, iipunin ko yan. Lagay ko sa freezer yan. Then, pagka nag-craving ako, chachap-chapin mo yan. Masarap din sana. Pag may utak. Din liver spread. Kaso wala tayong liver spread ngayon. Kaya masarap pagka may liver spread. Atin lang naman ay pinapakita ko lang sa inyo dito. Hindi nyo kailangang gumawa ng isang putahe na maging perfecto talaga. Oo. Yung nandun lahat. Ingredient. Basta kung base lang, yung niluto, yung ginagawa ko ngayon ay base lang doon sa availability na meron ako sa bahay.
Dahil hindi naman lahat ng oras ay makakalabas ako. Mhm. At isa pa, ang matuturang aral natin dito ay yung paano nyo ikikip ang isang bagay o isang pagkain na instead na itatapon natin o kasi kung iba yan, itatapon na yan. Tapos yung kumain ganyan, hindi naubos, kinabukasan, tapon na nila yan. Yun. Pero ako hindi. Yung mga ganun, hindi naubos, ipunin ko yan. I-recycle ko pa yan. Sabi ko sa inyo, walang nasasayang. Ipaparating ko lang. Ang pinaparating ko dito, tuturuan natin ang ibang mga kapwa natin kung paano mag-recycle ng mga pagkain na dapat ay hindi na pwede. Hindi naman sa ibig sabihin na hindi na pwede dahil yun yung kadalasan na nagisnan natin na pagkatapos kumain ay hindi na pwede yan, tapon na yan. Alam mo yun? Sa akin hindi pwede. Galing ako sa hirap din. Galing ako sa hirap. Kaya alam ko kung paano i-recycle lahat ng mga pagkain para lang ma-save. Yun ang the best dyan. Ang matutunan ninyo na kahit sabihin natin na sardinas lang yan, kaya nyong gawing sisig. Yeah? Yung yung tuna flakes, sarap kayang gawing yan, sisig. Pigaan nyo yan, lagyan nyo ng sibuyas sa paminta at saka lemon. Tapos mayonnaise. Napakasarap na. Ulam na, hindi lang ulam, palaman pa sa tinapay. Pag ipalaman mo sa tinapay, masarap. Kahit ito. Kahit ito, yung sisig. Pag hindi pa maubos yan, halimbawa kunwari, hindi maubos. Lalagyan nyo ng barbecue sauce yan. Ipalaman nyo sa tinapay, sa burger. Parang nagiging, tuloy siya. Pork, nakalimutan ko yung tawag niyan. Pulled pork. Yan, pulled pork. Yung hibla na hikahiwalay na at nilagyan na ng barbecue, salt and pepper, din ilagay sa palaman sa tinapay. Napakasarap. Din mayonnaise o di kaya lalagyan mo na yung jalapeno sauce o gawa ka ng sarili mo sauce. Napakasarap. Yan. So, sa araw na to, marami na naman kayo natutunan sa aking videos. Sana huwag kayong magsawang manood at magsubaybay sa aking mga kwentong buhay Canada. At sa mga bago sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-share, likes, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. Kaya dito lang sa Buhay Canada! Can you please give me some more tubig? Too high. Anghang.